Kung may mga gano'n kang kaibigan na 'pag may kinuwento ka na hindi ka nag-a-agree pero naiintindihan ka nila, I mean, you have to keep them, 'di ba? Kasi gano'n naman talaga sa buhay and sa mga kakilala na marami tayong topics na pagdidiskusyonan na hindi tayo mag-a-agree. Yung scenario, hin um, mava-validate niyan yung feelings nung ibang tao na, "Oh, hindi pala ako, akala ko gina-gaslight ako noon, akala ko ako yung masama." Oh my God! My God, universe, look at this. 444. Damn, universe! Oh my God. Sobrang worth it. Sobrang ang ganda pala nung pelikula na yun and tamang-tama siya dun sa idea na eto, breaking breaking generational curses. You would have been stuck if you hadn't been sent away. But instead, you can create. Kasi dressmaker siya eh. You can transform people. Use it. Yon. Doon ako na, tadang! Doon ako nagkaroon ng light bulb. Doon ako nagkaroon ng light bulb mo. You are on the right path because you are discussing that. And naisip ko, anong klase naman na life purpose yon, di ba? Universe. Ang gusto ko lang, di ba pwedeng na lang, maging mayaman ka na lang, gano'n. Pwede mong life purpose yon, di ba? Pero somehow, oo nga, no. Okay, you are part of that collective na lahat kayo nakakaisip ng ganyan. Ang problema, natatakot kayong lahat na i-push yung ganyan na idea because, ano sasabihin na lang ng tao? Pagtatawanan tayo ng mga tao while they're telling their stories. Parang, atin-atin lang to ha, kasi parang medyo nakakahiya na ikwento yung story. Ganon. Nahihiya pa sila. Pero parang you as a listener, parang that's okay, di ba? Kwento mo lang. Kasi kailangan mo i-vent out yan. Kailangan mo ilabas yan. Hindi yan pwede magstay sa'yo or else makakasagabal yan on your everyday life. Yeah. Kung hindi mo nagugustuhan yung sinasabi ng content creator, don't listen. Kasi hindi yun para sa'yo. Parang para yon sa ibang tao. And ang daming tao sa mundo. Ang daming tao sa mundo. Hindi lang tayo ang tao sa mundo. 'Di ba? Yung story natin is may makaka-relate at makaka-relate sa atin. Hello. Hello. Video log. This past few days, gano'n. Hindi ko alam kung, yeah, week na rin 'yun, eh. Marami akong nare-record na mga video, it's just that ayoko silang i-post. Kasi madalas nakakaramdam pa rin ako ng alam mo yung okay, medyo umu-okey na yung style ko ng yung 'yan, may pagsalita, nakapagsalita na ako for 1 hour, gano'n. Wherein nung unang beses parang nahihiya pa ako and then, hindi ko ma-express yung sarili ko. And then, recently nandun pa rin ako sa part na parang natatakot ako mag-post. Natatakot ako mag-post kasi, um, parang ayokong i-tackle yung breaking generational cycle. Kasi meron ako ibang mga video na nagawa ko na. Kaso parang 'pag pinapanood ko siya or parang iniisip ko siya na parang, andun ka pa rin sa part na takot ka mag-hanash. Kasi siyempre, siyempre ipo-post mo 'to online and then hindi ka naman sure kung may manonood o wala, 'di ba? Pero andun ako sa part na parang, oo nga 'no, gusto ko mag-sugarcoat ng words pero hindi ako dapat mag-sugarcoat ng words kasi hindi siya authentic, 'di ba? Like, bakit mo i-sugarcoat yung topics? Parang sobrang anonymous na nga, sobrang, collective na nga nung stories na kinukuwento mo, 'di ba? Like wala ka namang mine-mention na names. Parang anong worry mo? Parang bakit? Ano bang yung intention mo? Yung intention ko is just for, yeah, storytelling, healing, kasi baka may mga taong kailangan ng gano'n so they don't feel alone. But then, natatakot pa rin ako dun sa part na
paano 'pag yung mga tao hindi nila ma-gets or paano 'pag napunta siya dun sa mga audience na hindi naman sila yung target audience, 'di ba? And of course, they were going to, react na sobrang sama. Kasi parang halimbawa, hindi ko sure kung kailan mo 'to mapapanood, pero kanina lang meron ako napanood na, ah, story about yung kay Chappell Roan. Kasi nagsabi siya na, um, so far daw kasi yung mga kakilala niya na mga mothers or siguro mga ka-age niya, hindi ko kabisado pero basta yun lang yung intindi ko, na something na yung motherhood is, um hindi na nakaka-stress siya, parang na-miserable yung mga nagiging moms na kakilala niya, gano'n. So, siyempre ang daming tao na nag-react, ang daming tao na negative din na nag-react and especially yung mga mom na parang na-trigger sila kasi parang, "You are unlikable." Yun, dun na lang tayo kasi yun din yung tumatak na comment dun sa'kin nung binabasa ko yung mga comments na na parang she needs media training so bad. Parang she's so unlikable, gano'n. Parang, oo nga 'no, and then naisip ko, though marami din naman nag-defend of course, mas marami din yung videos na nag-defend na parang hindi naman kasi yung lahat pinapatamaan. It doesn't mean na na against siya dun, ibig sabihin kasali ka. Na parang kung halimbawa kung hindi, it doesn't mean na in general yon na lahat ng mothers is, you are, they look miserable, gano'n. Like if you are happy as a mom, 'di ba? Like bakit? Pero parang siyempre dahil kung ano yung nakikita natin sa social media parang and phone natin yung hawak natin, it means na maniniwala tayo agad-agad, 'di ba, upfront. Parang nandun yung, impulse na parang magagalit ka kaagad. Eh, naisip ko, oo nga 'no. Eh, paano kaya 'pag yung sa mga videos ko 'no, tapos na may nakapanood na biglang nati-trigger sila. Kasi, so far up to now, hindi ko pa naman nakikita kung hindi ako nagche-check ng, analytics, ng, comments, gano'n. Hindi rin naman ako nagbabasa. Parang ang iniisip ko lang kasi is parang hindi ko naman na siguro problema yun. Hindi naman laging dapat isisi sa content creator yung mga bagay na kasi this is, like free speech, 'di ba? Lahat naman is merong free, we all have freedom na, na magsalita, 'di ba? Yeah, there are rules, there are words na hindi mo puwedeng sabihin, you cannot be too, extreme, 'di ba? There are some topics na, you cannot, tackle because maybe it's too triggering. So, madalas napapaisip din ako sa ganyan na parang gano'n ba 'yun, unlikable ka ba agad just because nagsabi ka ng totoo, just because nagsabi ka ng truth, just because nagsabi ka ng experience mo. And ako, yeah, I really like, like Chappell Roan, kasi nagsasabi siya, hindi naman ako sobrang fan, hindi naman ako fan. Like ang alam ko lang is yung Pink Pony Club, gano'n lang ako. Pero hindi naman ako fan, it's just that gusto ko yung mga gano'n na tao na parang may freedom sila na alam mo yun, magsalita ng hindi ka usually kasi yung mga tao, lagi lang silang tahimik kasi ayaw nila um, ng issue. Pero wala naman din talaga may gusto ng issue, it's just that merong mga topics kasi na kailangang, alam mo yun, kailangan meron din magsalita para ma-feel din ng ibang tao na validated din yung feelings nila. Na, "Oh, nangyari din sa akin 'yan." Na, "Oh, nakaka-relate ako sa'yo." It doesn't mean na kailangan mag-create ng tension, ng away, 'di ba? Ang ibig sabihin lang dun is may isang side, meron pa isa pang side, meron pa isang side. Hindi siya black and white lang. It's a whole spectrum, 'di ba? Isang topic, maraming spectrum kasi, magkakaiba ng sitwasyon yung bawat tao, 'di ba? 'Pag meron nasabi na something na kasi siyempre ako nag-iisip din ako na, baka marami din na ano, na mag-disagree sa sinasabi ko, 'di ba? Parang hindi ko puwedeng
Magtu-turn off comments na lang ba ako, gano'n. Naisip ko. So, ang wini-wish ko na lang siyempre na parang sana mapunta siya sa tamang mga tao, tamang audience, 'di ba? Para maka-relate kayo kung sino ka man na nanonood, 'di ba? So, ako parang napapaisip ako na binura ko din yung iba kong mga nire-record kasi, yeah, oo nga 'no, what if may makapanood ng mga tao na hindi sila mag-a-agree dun sa sinasabi ko. Kahit na yung sinasabi ko is, you know, collection of stories na narinig ko, somehow nangyari sa akin. Well, madalas nangyari sa akin and it's not just, kung sino lang yung kakilala, 'di ba? Marami siya, eh. So, eto ha, marami na akong naging kaibigan. Ako kasi yung tipo ng tao na hindi ako wala ako sa iisang circle lang. Marami akong circles, like noon pa. And tumira na ako sa iba-ibang mga apartment, condo, bahay, whether, magarang magarang condo, gano'n na parang nag-iba yung tingin sa'yo, parang medyo, kinakainggitan ka, parang gano'n. And then tumira din ako sa sa bahay na, not a subdivision, I don't know what to call that. Oo, ang weird naman 'pag sinabi ko shanties, gano'n, parang or that kind of area kasi baka mamaya ma-trigger na naman, 'di ba? Paggamit pa lang ng words, eh, 'di ba? So, tumira din ako sa gano'ng mga lugar. Nagkaroon na din ako ng okey naman yung experience ko, safe naman ako. So, ayun, marami din akong naging kakilala and ako kasi 'pag nagkukuwento yung mga tao nakikinig din lang ako, gano'n. May times na gusto ko ring marinig yung side ko, gano'n. Pero I guess nagkukuwento yung mga tao sa'kin because listener ako, gano'n. So, it doesn't mean na I'm going to reveal your story dahil lang na nagkuwento ka sa'kin, gano'n. Ikaw na yung susunod na bunot, hindi. I'm going to use your story because yung binanggit mo sa'kin is alam mo ba na maraming makaka-relate na tao sa ganyang klase na story, gano'n. Yung gano'ng senaryo hin um, mava-validate niyan yung feelings nung ibang tao na, "Oh, hindi pala ako, akala ko gina-gaslight ako noon, akala ko ako yung masama." Oh my God! My God, universe, look at this. 444. Damn, universe! Oh my God. Ikukuwento ko pa man din universe kung paano mo ko tinulungan dito. My God, 444. Yung last ko kasi na video na dinelete is may 444 din. Actually, umpisa pa lang. Pero ito, oh my God, talaga naman, gusto mo ko talagang pagsalitain tungkol dito. My God, universe, napakahirap ng task na binibigay mo sa akin. Diyos ko, Diyos mio, Diyos ko. Then, gusto ko lang ipakita ulit. 444. Ay, ayaw niya mag-focus. Sige na, universe, focus muna. Pakita mo lang sa mga tao that you are effing real. Oh. Oh, oh. Hindi kasi hindi ko alam kung paano kasi 'to sisimulan. Ayan, bubulol-bulol pala ako. Wala naman din akong kuwento na, yung sunod-sunod. Kasi, recently, yun nga, medyo pinanghihinaan ako ng loob uli. Tapos binura ko yung iba kong mga video. Tapos every time siyempre check ako dun sa app, dun sa TikTok, gano'n. Yun lang, parang browse-browse lang ako. Tapos laging nagpa-pop up sa'kin yung mga tarot card readers, which is, oh my God. I mean, discretion mo 'to, ha. I mean, lahat naman na ikukuwento ko dito is ikaw bahala kung gusto mo maniwala or hindi. Hindi kita pinipilit na maniwala, parang, take this with a grain of salt, take what resonates, ayun, natutunan ko yun sa mga tarot card readers. Take what resonates, gano'n, and leave what is not. Ay, sorry, hindi ko sure kung tama yung pagka-English ko. Pero parang gano'n siya, na may free will kasi tayo kung gusto natin paniwalaan yung mga bagay or hindi. Pero kung maniniwala ka, edi nasa sa'yo na yun, 'di ba? Huwag mo akong sisisihin, 'di ba? Ayun lang.
Kasi, recently napapanood ko yung mga tarot card readers. So, siyempre 'pag ako nanonood ng gano'n, hindi naman ako yung tipong agad-agad maniniwala na, "Oh, para sa'kin 'to agad, para sa'kin 'to agad." Hindi, babasahin mo pa babasahin, papanoorin mo, okey, naka-relate ka ba? Hindi, o scroll, gano'n. And usually 'pag yung may mga alam mo na gumagamit lang sila ng mga big words, mga words na mabulaklak na salita na parang, "Oh, you're going to have a blessing," or "Your life is going to change." Yung mga gano'n. Ta's alam mo na 'pag sinundan mo yung kwento niya parang too good to be true na wait lang, alam kong hindi yan hindi makatotohanan, gano'n. O ini-scroll-scroll ko na lang din. Pero ang napansin ko dito, eto, hindi ako nanonood nung something na local and hindi naman 'to personal, ha. I mean wala naman ako something sa local na audience. It's just that usually yung mga pinapanood ko is, um, more on, US content, gano'n. Kasi yun na yung nakasanayan ko. So, yung mga tarot card readers is, English content, US content. So, parang nagtataka lang ako na parang, bakit ba gano'n? Parang binabasa mo yung iniisip ko. Marami siya, ano yung iba marami akong sine-save, gano'n. And ang napapansin ko lang lagi is meron silang binabanggit, yung mga relatable sa'kin, Ang napapansin ko lang is they are validating yung idea na something about the breaking, generational curses, gano'n. Kasi parang ayoko ng ituloy yung gano'ng topic kasi feeling ko parang ang nega. Ang nega lang in a way na parang, okay magbi-bring up tayo ng old memories or stories ng ibang tao, use it as the visuals para ma-explain ko, gano'n. And then anong next? Parang okay nag-open ka lang ng gano'ng topic, then what's next? Parang gano'n. So, parang anong klaseng audience yung maa-attract ko sa gano'ng topics, 'di ba? Pero parang natatawa lang, hindi ko alam parang, "Ay, universe ang hirap naman nung topic na nung trabahong pinapagawa mo sa'kin." Kasi siyempre hindi naman ako yung tao na tipong tahimik lang ako, nasa safe side lang ako. Pero everytime na magche-check ako ng mga sa angel numbers, mga ganyan, laging yung meaning na you need to step out of your comfort zone, you need to step out of your comfort zone. No, hindi ko kaya, ayoko. May masasaktan ng mga tao, hindi ako gano'n. Parang ayoko rin ng masasaktan, so ayoko rin makasakit, gano'n. Kasi hindi naman ako ayoko naman fini-filter out ko yung words ko kaya ganito din ako magsalita kasi ayoko makapagsalita ng mga words na nakaka-trigger na masakit para sa ibang tao. Pero paano mo kasi ipapaliwanag yung mga bagay-bagay kung hindi ka magpapakatotoo, kung hindi mo sasabihin yung exact words, 'di ba? Or yung topics na hindi pinag-uusapan pero kailangan nating pag-usapan just because paano natin paano natin yung mga wounds, yung mga traumas, yung mga ginaslight sa'tin ng ibang tao kung hindi natin i-o-open, 'di ba? Kung lagi lang natin ano yung healing yung mangyayari kung lagi lang natin kakalimutan, yung parang move on ka na lang, move on ka na lang, move on ka na lang. Tapos na yun, matagal na yun. Yeah, we know, I know, na matagal na yung mga gano'ng senaryo. Kaso 'di ba 'pag halimbawa napapansin mo na nauulit-ulit yung pattern, na parang bakit nakikita mo din siya sa ibang tao. Like hindi naman ikaw yung ginawa ng gano'n, pero nakita mo siya sa ibang tao, pero biglang nag-trigger sa'yo kasi meron kang meron kang scenario na gano'n from your past na 'yan nag-move on ka na naiyakan mo na yon siguro, 'di ba? Eto general lang 'yun, general na topics lang, gano'n. Tapos nakita mo siya sa ibang tao and then parang, oo nga 'no, na-trigger ka na naman na, "Anong gagawin ko sa ganitong senaryo? Paano ko iko-comfort yung tao? Tutulungan ko ba 'to or bahala ka na diyan, sarili mong journey 'yan." Yung mga gano'n, 'di ba? Parang paano, 'di ba? Paano tayo magkakaroon ng healing kung lahat ng mga
bagay-bagay na hindi maganda is you're going just is nakalimutan ko yung English na term, eh. Parang you're going to sweep it under the rug, gano'n ba 'yun? Tama ba yung term ko, tama ba yung English ko do'n? Yung lagi mo lang siya ipagsasawalang-bahala, gano'n. Lagi mong kakalimutan na lang na, hindi nangyari 'yun sa'yo. Hindi, imagination mo lang 'yun. Hindi, ano lang 'yun." 'Di ba, parang nakakapagod na lagi ka na lang iga-gaslight para lang kumalma ka. Nakakapagod na lagi ka lang na parang yung ini-escalate mo is ide-de-escalate lang nila. Hindi ka i-invalidate lahat ng feelings mo. Nakakapagod yung gano'n na hindi lang naman isang tao, maraming iba-ibang klase na tao, pero bakit sa'yo lagi nauulit-ulit yun? Bakit nangyayari? Anong meron ka at laging ikaw yung lagi ikaw yung punteriya, 'di ba? At sa'kin nangyayari yun na madalas ko talaga iniisip yun na bakit ba ako lagi pinagtitripan ninyo, 'di ba? Yan, nagiging impulsive. Bawal tayo maging impulsive, bawal, bawal. Kalma, smile, 'di ba? Parang madalas kong worry yun na, ano ba, nananahimik lang ako, 'di ba? I'm just having fun, I'm just having a good life, 'di ba? Pero parang ako yung laging, meron ako yung lagi yung pagdidiskitahan, mga gano'n topic. I mean, naging masaya masaya naman ako sa buhay ko, ha. Baka naman kasi iisipin niyo parang, "Grabe ka naman, aping-api ka naman masyado." Parang hindi naman. So, I mean, ako kasi, masayahin din naman ako na na tao. Pero siyempre 'pag yung may mga ganyan na parang pagdidiskitahan ka na naman na kung anik-anik, parang nakaka-sad, 'di ba? Parang you just want to live on your own world, gano'n. Kasi ako kaya ko yung lagi talaga akong mag-isa. Lagi akong mag-isa sa lahat kasi gusto ko kung ano yung, for example, gusto kong kumain, ayoko na mag-aya, labas ako, ganyan. Gusto ko lang gawin yung gusto ko, mga gano'n. I'm not going to call you para lang na, "Uy, samahan mo naman ako for this and that." Gano'n, hindi. Punta ako, gano'n. Or kung halimbawa friend kita, may kailangan ka, gusto mo ng catch up, gano'n, o di tawagan mo ko, gano'n. Meron akong mga ganyang na friends na noon, kasi medyo malayo na ako sa kanila, eh, na halimbawa message lang ganyan, sinong gustong sumama, o di dito tayo, kuwento-kuwentuhan, anong bago, anong hanash, ganyan. Tapos yung tipong kakain lang kami ng ice cream, gano'n lang, kuwento ng buhay-buhay. And then may mga pagkukuwentuhan kayo ng mga bagay-bagay na hindi naman kayo mag-a-agree, 'di ba, sa isa't isa. 'Di ba? Kung may mga gano'ng kaibigan na 'pag may kinuwento ka na hindi ka nag-a-agree pero naiintindihan ka nila, I mean, you have to keep them, 'di ba? Kasi gano'n naman talaga sa buhay and sa mga kakilala na marami tayong topics na pagdidiskusyonan na hindi tayo mag-a-agree, 'di ba? Pero okay, sige. Basta alam ko lang na hindi tayo okay sa ganyang topic and then we're just going to talk about other things. But still we're okay, 'di ba? Pero meron din mga tao na totally ayaw ka na nila, na kahit anong gawin mo is hindi mo sila mapi-please. 'Pag gano'n, 'di hayaan mo sila, 'di ba? Maraming tao sa mundo, maraming taong puwedeng kaibiganin, 'di ba? If you want, friends. Ayun, nawala tuloy ako sa topic ko, nawala ako. Babalik ko lang. Lumalayo na ako. Sorry. I mean, so balik tayo dun sa topic na about, yun sa mga tarot card readers. Kasi yun nga, ang dami kong dinelete na mga videos tapos pinanghinaan ako ng loob na mag-upload about generational, traumas, ganyan. Tapos napansin ko, laging bini-bring up ng mga tarot card readers yung idea na that I am part of that collective. Kasi hindi naman 'to personal reading, eh. Kasi gano'n 'yan 'pag sa tarot card reading, merong personal na, okay, you're going to pay them just to read your cards.
Pero yung mga nakikita mo lang sa FYP mo or maybe here on YouTube kasi dito rin ako nung nag-start na nanonood din ako noon nung time na sobrang down ko, nasa low, wala ako sa ganitong state, 'di ba? Sobrang neg ako nung time na yon and minsan pinapanood ko lang gano'n, gano'n. So, those tarot card readers, lagi nilang nabi-bring up yung part na I should keep on doing, this because parang the universe will reward you for that. And naisip ko parang, too good to be true naman yan. Ano naman yan, in general, the universe are going to reward you. And then, so hindi na naman ako naniniwala. Ang dami na nilang dumadaan na feeling ko too good to be true yung sinasabi nito. Hindi ako pwede maniwala. Until siguro, somehow, universe, naiinis na siya na parang, ano ba? Ano ba? Akala ko ba okay na tayo? And then, uurong ka na naman. Somehow, nire-reveal ng mga tarot card readers that you are the generational, ay sorry, sinave ko yun eh. Marami ako sinave eh. Ito siya. Ito na lang, papakita ko na lang. Medyo nakangasang. Ito siya. Nababasa niyo ba? Ang sulat doon is, you are the chosen one. You are the chosen one, breaker of cycles, healer of ancestral wounds. Heavy is the crown, but the reward is great. Your guides and lineage, thank you for all that you've done. O, diba? Medyo too good to be true siya. Pero parang sa akin, nakaka-relate ako sa ganito. Na, may ibang readers din na nagbabanggit nun sa akin about sa breaking generational cycles. Na parang you are on the right path because you are discussing that. And naisip ko, anong klase naman na life purpose yon, di ba? Universe. Ang gusto ko lang, di ba pwedeng na lang, maging mayaman ka na lang, gano'n. Pwede mong life purpose yon, di ba? Pero somehow, oo nga, no? Ano naman klase mong life purpose na wherein you're going to get a lot of money. Di ba? Maybe I'll start a business. Why not? Di ba? Baka maraming bumili. Di ba? Yung mga tipong naman, mga tipong realistic, yung tipong ginagawa na ng mga tao. But, somehow, these readers, they're telling me na this is a unique path. Like, maybe it's not just for me. Maybe kasi marami. Kasi collective naman yun eh. Collective. Pero naniniwala kasi ako doon na yung mga bagay na, let's say, inventions, ganyan. Like, paano ba na-invento? Let's say, the camera. Paano ba na-invento yan? Paano ba na-invento yung ilaw, yung bumbilya? Di ba? Maraming tao, the universe, God, on whatever label you want to call it, it provides information sa maraming tao. And not just us, di ba? Maraming tao sa buong mundo na nakakaisip nung idea, yeah. Parang imaginein mo na umuulan ng ideas, 'di ba? Umuulan ng ideas sa isip natin. Maybe that's from a dream or maybe impulse mo 'yon. Nung bata pa talaga ako, gusto ko ganito yung gawin ko, 'di ba? Meron akong ganitong mga naiisip. Pero ang question kasi doon is, ipupush mo ba yung idea na 'yan? Sabihin natin na meron kang business na naiisip na tingin mo ikaw pa lang yung nakakapansin. Ang hindi mo alam, marami na din tao na nakakapansin yan. It's just that wala pang nagbo-birth or wala pang gumagawa ng move para i-process, para gawing realistic yung idea na yan na nasa isip mo pa lang, 'di ba? So anong nangyayari, okay, you are part of that collective na lahat kayo nakakaisip ng ganyan. Ang problema, natatakot kayong lahat na i-push yung ganyan na idea because, ano sasabihin na lang ng tao? Magtatawanan tayo ng mga tao. So, walang gumagawa. Tahimik lang tayo. Until merong tao na naglakas loob na gawin yung idea na yon, 'di ba? So, dumaan din siya sa part na
Yeah, that's ridiculous. Or, ha ha ha, look at this person, blah blah blah. Pero 'di ba kung mapapansin mo, yung mga content creator na iba gano'n din naman yung pinagdaanan nila, eh. Parang nagsimula din lang sila sa wala lang and then ginawa nila and then all of a sudden may nakinig sa kanila. Yung ibang mga inventions parang, ah, hindi ako hindi ako nag-research about that. Pero 'di ba meron ka ding mga tao na maririnig na parang ridiculous naman yung ideas nila or yung mga choices nila sa buhay, but somehow tinuloy nila. And then 5 years, 10 years, they're successful, 'di ba? So parang naisip ko, ano bang goal ko sa ginagawa ko na 'to? Hindi ko naman hindi ko naman mahi-heal if this is about breaking generational cycles, parang okay, anong klaseng purpose 'yun? Hindi ko naman mahi-heal yung hindi ko naman mahi-heal yung lahat ng tao sa ginagawa ko. I mean, I'm just doing this because this is my journey, like this is my own life. The angel numbers, the whatever synchronicities are happening to me, parang personal lang naman 'yun. Pero binigyan din nila ako ng topic binigyan nila ako ng idea dito. Hold on. Eto, meron kasing isa dito na, eto yung part na sabi niya, "Your inner child is so proud of you." Eto siya, I'm not sure kung nakikita niyo na sa ano, sa TikTok. Yeah, pero ito yung sobrang tamang-tama lagi 'pag nagkukuwento siya ng, mga readings niya. Isa siya. So, marami sila. Pero isa siya dun na parang kada upload niya parang feeling ko kasama ako dun sa part ng collective na binabasahan niya ng reading. Yun, so parang na-inspire ako dun sa isang video na sinabi niya because, yung ine-explain niya dun is, I'm doing this because every time na ihi-heal ko yung mga experiences ko is hini-heal ko din yung ibang tao. Parang, okay, paano yun? Dito, 'pag so what she means is every time na magkukuwento ako, merong tao na makaka-relate dun sa stories na sinasabi ko and somehow hindi ko lang hini-heal yung, um, or hindi ko lang hini-heal yung inner child ko or yung past ko, hini-heal ko din yung ibang tao. Kasi ewan ko, eto, parang sasabihin ko lang na masaya naman yung childhood ko, okay. Eto, masaya naman ako sa buong buhay ko, gano'n. Parang it's just that ako kasi siguro pinanganak lang talaga ako na meron akong sort of sensitivity mixed with, matalas na memory. Kasi talagang lahat ng stories na simula pagkabata ko lalo na yung maraming tumatatak na story sa'kin. And nakukuwento ko na rin 'to in my past videos na noong bata pa lang ako, feeling ko talaga hindi ako bata. I mean parang I'm an adult in a sabihin natin na old soul, gano'n. I feel like I'm an old soul. Hindi ako maka-relate sa ibang mga bata. Mas gusto ko na nakikinig sa mga kuwento ng mga matatanda. Feeling ko nakaka-relate ako do'n sa mga kinukuwento nila. And sa buhay ko, ang dami kong napapansin na, "Teka, parang mali 'to, parang hindi siya tama. Parang mali 'tong ganitong practice." It's just that hindi ako makasagot, hindi ako makapag-react, hindi ako makapaglagay ng boundaries because siyempre meron tayong hierarchy, meron tayong paggalang, meron tayong, kasi bata ka, eh, hindi ka puwedeng magsalita, hindi ka rin paniniwalaan. Dapat mag-stick ka lang, dapat mag-conform ka lang. And dun ako
kung ibabalik ko lang yung time na when I was young, kung magiging rebellious ako at that time na parang sasabihin ko 'pag ayoko, ayoko, gano'n. Ayoko, ayoko, 'pag gusto ko, 'di ba? Kung gano'n lang ako noon, I mean siguro baka magiging iba yung takbo ng buhay ko. Pero somehow medyo naiintindihan ko na nangyayari 'to because there is a purpose. Na parang dun din sa mga sinasabi ng mga tarot card readers na, you are in this kind of, situations or hardships in life because there is a purpose for that. Na nonsense yung end goal natin, nonsense yung purpose mo kung hindi mo siya mafi-feel on your own. Like siguro kung merong mga tao na nag-iisip na, "Bakit ganito yung buhay ko? Bakit?" I don't want to say the word na na bakit ako nahihirapan, bakit pinagdadaanan ko 'tong ganitong obstacles sa buhay ko. It's because, well, maraming factors. I don't want to invalidate yung mga opinions and kung ano ang sarili niyo. Okay, pero ang naiisip ko lang kasi is meron tayong mga hardships, may mga obstacles tayo na pinagdadaanan. It's because kailangan, um, maramdaman natin yung feeling para alam natin, para 'pag binago na natin yung part na yun is meron tayong pinaghuhugutan. Alam natin yung sinasabi natin, alam natin yung kung ano yung feeling na ganunin ka, 'di ba? So 'pag alam mo yun, next time hindi na 'to puwedeng mangyari uli sa'yo, hindi na 'to puwedeng, pagdaanan ng susunod na generation. Parang gano'n. That's why you're sharing it. That's why, alam mo yun, kapag meron kayong heart-to-heart sessions ng mga friends mo, like if you have, friends na mga gano'n, 'di ba? Parang 'pag naririnig mo yung stories nila, ramdam mo yung ano, yung iba mga naiiyak pa, 'di ba? While they're telling their stories parang, "Oh, atin-atin lang 'to ha," kasi parang medyo nakakahiya na ikuwento yung story, gano'n. Nahihiya pa sila. Pero parang you as a listener, parang that's okay, 'di ba? Kuwento mo lang kasi kailangan mo i-vent out 'yan. Kailangan mo ilabas 'yan. Hindi 'yan puwedeng mag-stay sa'yo or else makakasagabal 'yan in your everyday life, 'di ba? And then somehow dun sa mga stories din ng ibang tao makaka-relate ka, puwedeng makaka-relate ka or puwedeng mare-realize mo na, okay, napagdaanan na siya ng ibang tao so hindi ko na siya mapapagdaanan because naintindihan ko na. Alam ko na yung feeling na may ganyan. I'll keep that I'll keep that story on my mind to remind myself na, "Oh, pinagdaanan na siya ng ibang tao." So, maiiwasan mo na siya, 'di ba? And for me, I want to be like that na maybe the reason why I'm sensitive, maybe the reason why my memory is sharp, the reason why na ganito ko ka-random magsalita, the reason why I can, parang somehow this might sound a bit weird ha, pero maybe there's a reason why I can recall a lot of memories from my past, from other people's stories na nakwento sa akin. Is because, there is this purpose na kailangan mo siyang i-share para 'pag may nakapanood na ibang tao, they will know, they will understand. They can take notes na parang, oo nga 'no, maiiwasan ko yung mga narcissist, maiiwasan ko yung mga toxic na mga tao because matatandaan ko na, nangyari kay ganun 'yan, so I can apply it, gano'n. Pero ako, hindi naman na it doesn't mean na kung ano man yung sinasabi ko is kailangan mong paniwalaan. I mean, take it with a grain of salt, gano'n. Kasi siyempre, gano'n naman lahat ng information sa internet. Dapat hindi mo na kailangan paniwalaan agad-agad. I mean, naglalagay na ako ng notes. Pero siguro kung kailangan na this is for, entertainment purposes, gano'n, na do not take everything by heart, gano'n. Kasi
may mga advice na applicable sa ibang tao, merong advice na hindi applicable sa ibang tao, magkakaiba tayo ng senaryo, gano'n. Nandun pa rin yung free will natin, nandun pa rin yung free will mo as a listener, gano'n. Hindi yung puwedeng, sinunod ko yung sinabi mo and then nangyari 'to sa'kin, parang you're a liar, mga gano'n, you're a scam, gano'n. Parang no, parang ako nagkukuwento lang ako ng sarili kong mga topics, 'di ba? Sarili kong stories, 'di ba? Nasa sa'yo 'yan kung gusto mong paniwalaan or hindi. Kung mati-trigger ka, up to you, 'wag mong panoorin, 'di ba? I mean kaya nga ano, kaya nga nasa social media na siya, 'di ba? Mayroon tayong free will to ignore other people. Meron tayong free will to turn off your phone, baba mo siya. Ayoko niyang sinasabi mo. We have free will na para i-scroll up mo na lang. Dito hindi naman ata nasa-scroll up, I'm not sure. Maybe sa mobile app? Yeah. Kung hindi mo nagugustuhan yung sinasabi ng content creator, don't listen. Kasi hindi yun para sa'yo. Parang para yun sa ibang tao. And ang daming tao sa mundo. Ang daming tao sa mundo. Hindi lang tayo ang tao sa mundo. 'Di ba? Yung story natin is may makaka-relate at makaka-relate sa atin. Kung hindi ka man naka-relate, then don't don't take it by heart. Parang okay, narinig mo lang, pasok dito, labas sa kabila. That's it. Kasi kung ise-stress mo yung sarili mo dahil lang ayaw mo yung opinion ko or ayaw mo yung opinion ng iba, I mean, hindi ko na kasalanan yun and hindi rin kasalanan ng ibang tao. Kasi ikaw lang yung nanonood, eh. Ikaw yung nanonood. 'Pag ako, nagbo-browse din ako ng ganyan, nati-trigger din ako, 'di ba? Meron akong may mga stories ako na parang hindi ako nag-a-agree diyan. So, meron akong sariling opinyon. Magko-comment ba ako lagi, 'di ba? 'Wag na. Kasi parang may may option ako para mag-comment, may option din ako para hindi na mag-comment, 'di ba? Ayoko na ma-stress, 'wag na lang, 'di ba? Parang yung algorithm ko rin naman dun din babalik, eh. 'Pag nag-comment ako dito, 'di ba, sa kinaiinisan ko, yun din yung babalik sa'kin, 'di ba? So, parang ipapamukha sa'kin kung ano yung ayokong makita, 'di ba? So, if you feel na hindi ka comfortable sa mga dini-discuss ko, you know, feel free not to take my advice. If you want to listen up to the end, edi okay lang, 'di ba? Option mo 'yon free will mo 'yon na gawin mo kung anong gusto mo because that is your phone, 'di ba? Pero siyempre dun sa mga tao na makaka-relate, o di hello, 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 gano'n. Parang yeah, and this one na parang also kung halimbawa may makaka-relate man, kasi siyempre ayoko naman yung maging tao na parang ganito ng ganito lagi, 'di ba? Parang yapping, parang nagbe-bring up ka lang ng mga ganyan and then just going to discuss other people. Siyempre gusto ko rin naman ng mga may changes, 'di ba? Ayoko namang maging parang tunog bitter, 'di ba? Kasi siyempre puwedeng ma-interpret 'yun na gano'n, eh. Puwedeng ma-interpret na parang, "Oh, ang bitter-bitter mo naman sa buhay." Like, no. Parang ako din naman gusto ko rin na, mabago 'yung lahat. For example, yeah, naalala mo, possible, may topic na nag-arise gano'n and then na-realize mo na parang, "Oh my God, nakaka-relate ako sa ganyan." But yeah, anong way mo is hindi naman puwede sabihin natin mag-move on ka na lang, gano'n. Anong way mo para, to change, to make things lighter, to make things happier, 'di ba? And ako, sa'kin, gusto ko lang na, alam mo yun, just to create. Parang na-inspire ako dun sa ano, na-inspire ako dun sa isang video.
Hindi not really video, sorry. Movie pala siya. Kung alam mo yung movie na The Dressmaker, 2015. Sino bang star dito? I think this is Kate Winslet from Titanic. Dressmaker 2015. Matagal ko na siya nakikita noon pero hindi ko na siya pinapansin. Kasi ang daming pelikula na pwede panoodin. Pero napanood ko to kahapon and sobra akong nakarelate. Sobrang naisip ko na i-share ko dapat siya sa social dito sa sa video kaso parang no, parang hindi pala maganda yung ending and then I realized, oh my God, medyo kalahati ka pa lang ng story. Meron pa kasunod. And then nung nakita ko yung bandang ending, sobrang worth it. Sobrang ang ganda pala ng pelikula na yun. And tamang-tama siya dun sa idea na ito, breaking breaking generational curses about trauma healing, ganon, about people na hindi ka naman gusto. Ayoko naman ikwento yung buo, pero parang paano ko ba ano yun? Paano ko paiiksiin yung kwento? Parang okay, so nung bata siya, okay, basta nung bata siya napagbintangan siya ng isang crime. So, since bata siya, so she was sent away, gano'n. And then nung lumaki na siya, nung tumanda na siya, um, okey na siya sa buhay, pero may something sa kanya na gusto niyang balikan yung hometown niya, yung pinanggalingan niya because hindi siya mapalagay dun sa story na nangyari sa kanya why she was sent away kasi nga napagbintangan siya dun sa crime. So binalikan niya yung hometown niya and then siyempre hindi comfortable lahat ng tao sa kanya. Kasi ang iniisip na she did that crime. Okay, even her mother, 'di ba? Ay, 'di ba? Parang 'di ba, parang nakwento mo. Parang alam mo yung kwento. Okay, even her mother na parang ayaw siyang tanggapin dun sa bahay nila. And then eventually, fast forward tayo, ayun, ang ginagawa niya is she was trying to win the hearts ng mga tao na nanakit sa kanya before when she was young. And then eventually na-realize niya na bakit gano'n, parang ginawa niya yung lahat. Parang pinaganda niya yung mga tao. And then ang ending is kakamuhian lang uli siya. Gano'n. Ayoko na lang sabihin yung ending kasi feeling ko kailangan mong panood mo rin 'yun. Pero yung moral story nun sa'kin is 'pag yung mga tao is ginawan ka ng masama in the past, yeah, puwedeng mag-sorry sila, puwedeng hindi. Pero eventually, you have to put your guard, you have to put your border na, um, between you and them. Kasi kung inis sa'yo yung mga tao, hindi ka talaga nila magugustuhan kahit anong gusto mo. Maraming taong ganyan and ako napagdaanan ko din 'yan na parang kahit anong maybe you went to a point na parang ka nagpi-people please na parang, sakyan mo na lang kasi gano'n sila, gano'n. Parang hindi, eh. Parang hahanap at hahanap pa rin talaga sila ng way para, alam mo 'yun, to put you down, to bring you down. So, parang anong point pa na para para to win the hearts of nung mga tao na nanakit sa'yo, 'di ba? Sabihin natin na you have an ex na parang babalikan mo, gano'n, gano'n, 'yon. Sana mas maayos na visuals 'yon. Na let's say meron kang ex, gano'n, tapos nakikipagbalikan sa'yo tapos parang konting analyze binalikan mo na. Para siyang gano'n, parang gano'n yung example. So, parang yung sa story dun sa film is quite similar, but it's about, those people na nanakit sa'yo when you were young. Gano'n, parang gano'n yung story niya. Pero panoorin mo. Kasi ayoko sabihin din yung buo. Kasi hindi naman 'to movie review and at the same time para ma-feel mo.
Okay, again, the title is Dressmaker. Yeah, year 20, that was published 2015. And ito, sasabihin ko lang yung isang line na kung bakit ako na-inspire dito and paano ko siya i-apply na ito yung solution kung on how you're going to heal your somehow heal your worries, to heal your I don't want to use the word trauma kasi medical term kasi yun eh, para mahirap magbigay ng um, I don't want to sound like, you know, like you did a lot of research. Parang sa akin kasi syempre, kwento-kwento lang 'to. Let's just say, ayun, mas maganda siguro ang term na how you can sige na gamitan ko na yung term na to move on or to heal your bad experiences, to heal your old patterns. Ayun, mas maganda 'yun. To heal your old patterns. Um, Do'n kasi sa film sinabi nung mom niya, nung may time na realization part na kung hindi ka pinadala sa malayo is masa-stuck ka rin dito sa kinalalagyan ko and pareho lang tayo magiging miserable. So, there's a reason why nangyari yung mga bagay-bagay na yon. And sabi niya dito, sabihin ko na lang yung yung buo para mas clear. Kasi medyo give, eto. You would have been stuck if you hadn't been sent away. But instead, you can create. Kasi dressmaker siya eh. You can transform people. Use it. Yon. Doon ako tadang! Doon ako nagkaroon ng light bulb. Doon ako nagkaroon ng light bulb moment na parang, oo nga no, I can create. Nandun ako sa part na, nandun ako sa, I'm one of the creatives. Parang, ano pang purpose na I have a very active mind? What is the purpose na I can, I can be happy on my own? Ano bang purpose na, hindi ko kailangan na makisunod sa kung ano yung trends, kung ano yung gusto ng ibang tao. Ano pang reason na hindi ko na kaya kong hindi mag-conform sa ibang tao, 'di ba? That means you are creative. Like whether people hate you or not na kahit sabihin mo na, "Oh, yeah, I am creative. I am a creative." Ganun. 'Di ba? Ikaw din lang naman yung makakaalam nun eh, sa sarili mo. And 'di ba, if we if we can if we can change things, 'di ba? Why not? Let's use our creativity para baguhin yung buhay natin. Yun yung nakikita ko na solution dito. Kaya na-inspire ako dun sa pelikula. And kaya ako naisip na, oh my God, the universe, tinutulungan ka talaga niya na kapag meron kang gusto ma-achieve, kapag meron kang problem, parang may tutulong at may tutulong sa'yo. Maybe not in a form of, yeah, because the universe cannot speak for directly to us. Ganon. Parang we cannot see it, but we can feel the presence. We can feel that something's happening na hindi natin maipaliwanag. Pero ang proof ko dito is merong mga tao na ginagamit. Like for example, yeah, tarot card readers, yung nabanggit ko. Hindi naman nila ako kilala. But somehow, naiintindihan ko sila na parang the universe is speaking through them para i-inform sa akin na, hoy, wag kang panghinaan ng loob, baliw ka. 'Di ba? Masyado ka na namang overthinker. Feeling mo na naman na may something na mangyayaring masama, 'di ba? Parang chill ka lang kasi may tutulong naman sa'yo, 'di ba? Kung hindi mo mahanap yung mga sagot, well, merong ibang mga tao na maririnig mo na sasabihin yung sagot sa tanong mo. And ako minsan yung mga nakikita ko na may mga signs, like aside from angel numbers, like synchronicities. Halimbawa, may iniisip ako, and then meron doon sa t-shirt ng tao. Di ba, pag binasa mo na doon yung sagot,
I'm not sure kung na-encounter niyo na yung gano'n, 'di ba? May ways. Or for example, eto, pelikula. Pelikula, TV series, marami akong marami akong na-encounter na ganyan na, "Uy, synchronicities 'to." Eto yung sagot sa iniisip ko. And eto yung sagot. Hindi man naging okey yung past natin, hindi man naging okey yung future natin, hindi naman natin masasabi na hindi okey lahat kasi marami din namang good times, sa buhay natin. Pero 'di ba, paano mahi-heal yung mga scenarios or yung mga times na you went through pain, you went through hardships. Kasi part yun ng buhay, up and down, 'di ba? Sinasabi na yun ng maraming tao, peaks and valleys, mga gano'n, yung mga cliche na term, peaks and valleys. Pero 'di ba, paano natin i-heal yun? Paano natin masasabi na naka-move on tayo na yung totoong move on, hindi yung move on na move on kasi you put it under the rug, na ginaslight mo lang yung sarili mo. Yung move on na parang nag-blossom ka naman, nag-glow up ka, o 'di ba? Mas magandang term yun, nag-glow up ka, 'di ba? Na on your own, na hindi naman natin kasi makukuha yung closures, eh. Eto ha, isa pang sabihin ko, hindi 'wag tayo mag-expect na makakuha tayo ng closure sa mga tao. Like lalo na 'pag yung mga tao hindi naman natin kakilala tapos na-trigger lang tayo dun sa comments nila, hindi ka makakakuha ng closure talaga, 'wag ka na mag-expect ng closure. Pero yung healing kasi is hindi natin kailangan nung kabilang tao, gano'n. Kailangan sa'tin tayo yung mag-heal on our own, 'di ba? And etong mga ganito, yung pag-o-open up mo lang ng mga stories mo, 'di ba? I-anonymous mo. Ito ginagawa ko, anonymous lang, random na collective stories. Pero 'di ba, hindi naman kailangan necessarily nung mga exact na mga tao. Yung message lang, yung moral of the story, ano ba gawin mong ano ba 'yan? Yung may mga animals na ginagawa nila fables ba 'yan? If I'm not mistaken, sorry, I think fable 'yun. Sa Tagalog is parabola ata 'yun. Yung gagamitin yung mga stories ng mga animals, gano'n. True animals, whatever. Pero gano'n. So 'di ba, we can change our lives, we can make everything colorful again, 'di ba? Kahit na meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay, na kahit na yung tipong nagmumuni-muni ka lang ta's biglang, na-trigger ka kasi may napanood ka, tapos, bumalik na naman yung memories or sabihin natin na may mga patterns ka na hindi mo mabago, 'di ba? Pero kasi kailangan lang natin i-push yung boundaries. Like for me maybe this is the reason kung bakit hindi ko noon maintindihan why the universe is telling me to step out of my comfort zone. Akala ko, hala, anong klaseng comfort zone 'yan? Parang baka ibig sabihin nun, baka mawawalan ba ako ng work? Parang, "Oh my God, 'wag naman," 'di ba? 'Di ba, siyempre mga gano'ng worries ko. Kasi yung work ko, yung real work ko is, manifestation ko yun, na dun ako naniwala talaga na, "Oh my God, manifestation is real." Pero okey, lumalayo na naman ako sa story. Pero yun, 'di ba, kaya kaya nating baguhin yung, buhay natin and naiintindihan ko na ngayon yung idea ng comfort zone. I need to step out of my comfort zone because old pattern ko is always, I'm always maybe trying to please people. I'm trying to, maging tahimik lang na ayoko makasakit ng ibang tao, pero 'pag yung ibang tao naman is reading-ready talaga sila para masaktan ako. Kasi alam nila na hindi ako gaganti, Alam nila na hindi ako magsasalita against them, 'di ba? Now it's the time. Now it's the time. I'm going to use that story, 'di ba? I may not reveal who you are, but yung ginawa mo sa akin, 'di ba? That can be a good story. May nakaka-relate na ibang tao with that kind of story, 'di ba? So,
Anong masama na pagkuwentuhan natin ang breaking ng generational patterns, breaking generational curses. This will heal a lot of people. Sa akin lang ha, yun ang goal ko dito. This will heal many people na of course please go to therapy. Pag naman malala na yan, parang hindi ako dito magpe-presenta just again na para paniwalaan mo ako. Like, just take what resonates. 'Di ba? Go to some specialist if you priority sila. Pero ako kasi parang I learned how to heal my own problems. Ganon. And yeah, so far I'm happy, alive, and kicking. Ganon. And so far na-realize ko na yeah, yung purpose nung mga stories na na-collect ko, yung mga experiences na nangyari sa akin, yung mga kaibigan ko in the past na nagkwento sa akin, yung mga nagkukwento sa akin up to now ng mga tao, um, whether yung mga nakikilala ko lang kasi madalas ako mag-isa lang ako, eh. So, may mga nakikilala ako along the way na parang halimbawa 'pag shine-share ko yung table ko with other people and then nakakausap ko sila, may mga stories sila na share. Usually, 'pag sumasakay ako ng Grab, 'di ba, yung mga drivers nagkukuwento 'yan. Minsan, alam mo yon, gusto nila magkuwento ng buhay nila na hindi nila nababanggit sa iba. So, sino ba ako, parang 30 minutes lang naman, kami magkakasama. So, why not ikuwento sa'kin yung kuwento? Nakakakuha ako ng gano'ng ideas, 'di ba? So, 'di ba, bakit hindi natin puwedeng pagkuwentuhan yung mga topics na, hindi mo puwedeng i-reveal sa ibang tao? I mean, siguro kung sobrang lala niya na, I mean, may rules dito sa social media. Like, hindi na siya katulad kasi noon na sobrang filtered. When I was young na talagang, my God, windang kung windang talaga. Images, 'di ba? Mga images na inappropriate, boom, andun sa'yo, 'di ba? Trauma kung trauma talaga. Ngayon kasi siyempre may mga boundaries na din talaga. Pero yun lang. Marami na rin ako naiisip na ways kung paano ko patatakbuhin 'tong ano magiging kasunod. Kasi ayoko naman maging yapping channel lang 'to, 'di ba? Like, oo, marami akong hanash, pero marami din naman akong masayang stories, 'di ba? And then marami akong plans para, alam mo 'yun, happy lang tayo, 'di ba? Kahit na marami tayong hardship sa buhay, kahit na marami tayong pinagdadaanan, I mean, maraming maraming maganda, maraming magandang senaryo na nangyayari sa atin. Hindi lang natin napapansin kasi naka-focus tayo dun sa perspective na negative. Lahat na lang is negative. Pero think again. Usually mga small details lang 'yan. Yung tipong halimbawa na ang ganda ng araw, 'di ba? Summer ngayon, 'di ba? Now you can wear more colorful outfits paglabas. Ngayon, mas pwede ka na magsuot ng maninipis. Hindi mo kailangan magdala ng payong. Magdala ka ng payong. 'Di ba? Yung mga the little things na pwede nating i-enjoy, hindi natin nakikita yan kasi minsan, yeah, problemado tayo or yung nakikita natin sa social media is lahat negative. Pero think again, marami talagang magagandang bagay. Yeah, and somehow siguro magse-share din ako, gano'n. Parang yung ano na lang, yung pinapakita ko nun last time na shampoo bar na galing sa Lush. Ang ganda ng buhok ko ngayon, I mean, maganda yung buhok ko in a way na nakakalinis talaga siya ng buhok, na ang bango niya and feeling ko medyo lumago-lago pa mabilis lumago yung buhok ko, mabilis mag-grow yung buhok ko ngayon. Hindi 'to paid ano, hindi 'to paid ad or whatever, 'di ba? Honest review lang siya dun sa shampoo bar na nabili ko sa Lush na parang ang ganda niya. O 'di ba, yun lang, little things, 'di ba? It can make us feel better, 'di ba? Not everything in this world is negative. A lot of
there are many things na sobrang positive. Yung perspective lang natin is nasa ibang mga bagay. Yeah. So yeah, from time to time, let's change our perspective. Ganun. Medyo sobrang random lang nitong um, topic na to. I'm just sharing my story. Pero kung may natutunan ka, kung nakarelate ka, edi thank you. But if you feel triggered or if you don't feel good sa mga sinabi ko, edi okay. Thank you na nanood ka until the end. Yun lang. And yeah, see you sa next video. Bye-bye.